Hello, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Mindanao at sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa kaganapang politika sa ating bansa. Update lang ho tayo sa issue tungkol po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Expectedly today, the Makabayan Coalition will also file an impeachment complaint against VP Sara. At ito'y pangungunahan ng ilang mga kongresista, kabilang dito sina Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List at Representative Franz Castro ng Makabayan Bloc. At ang nilalaman ng complaint na ito ay nakafocus pa rin ho sa confidential funds ni VP Sara at iba pang mga isyu na kanilang ibinabato dito. Sa akin hong personal na pananaw regarding this matter, this is really obvious. And this is not even surprising. Kasi ho, from the very start, this is what they really wanted to happen. Pero ho, para ho sa aming mga ordinaryong mamamayan, do you think we are really proud and grateful in what they are doing now? Do you think this is something that we can be proud of? That we have noble thing we can tell to the future generations that once upon a time in the Philippine political history na kayo ho, pinakagalang-galang, as you claim, you are in the good government and ang ginagawa nyo is in aid of legislation ay nagpatalsik ng isang vice presidente sa sariling bayan natin and without having a due process. At ang tanging sandata at bitbit nyo lang ho ay puro hilaw na ebidensya o kaya chismis ho lamang. Puro aligasyon, and yet all these allegations are not yet proven to the court as well as the Supreme Court itself. So, ganito na ho ba ang kalakaran sa ating bayan ngayon na ang nagdidikta sa ating saligang batas ay mga grupo na mga kilala din na may pananagutan sa batas o kriminal. So, paano ho kami maniniwala sa inyo? Paano ho kami maniniwala na ang inyong ginagawa ngayon ay para sa kapakanan ng taong bayan? Now, let's try to put ourselves to be subjective. Tulad ho ng ginagawa ninyo na nasa kabilang grupo na tumutugligsa kay VP Sara. Ang main issue ho is confidential funds ni VP Sara. At kung paano di umano ito ginasta sa ilalim ng OVP at ayon ho sa inyo, nakitaan ito ng mga di tamang paggasta. Na kahit di pa nga tapos ang deadline na binigay ng COA sa OVP na makapag-submit ng mga kaukulang dokumento ukol ho sa disallowance notice ng COA sa OVP office. So why OVP? So bakit OVP lang ho ang inyong iniimbestigahan? Na ayon ho kay Ted Filon sa kanyang pahayag na base ho sa COA reports,
may iilang ahensya din po ng gobyerno sa ilalim ni BBM na may notice of disallowance din po. Bakit hindi niyo po pinagpaliwanag at inimbestigahan din sa Kongreso kung kayo mismo kiniklaim nyo ang opisina nyo na Office of Good Government? Bakit ang bilyon-bilyong pera sa PhilHealth na pera ng taong bayan ay wala ho kayong imik sa anumalyang paggalaw dito ng gobyerno? At bakit wala ho kayong imik sa bilyon-bilyong pondo sa mga ayuda ni Martin Romualdez na halos magkapareho lang ho ang mga konteksto ng mga programa ng ayudang ito ni Martin Romualdez? At bakit wala ho kayong ingay na ginagawa sa bilyon-bilyong kita sa pinagbentahan ng tons of golds ni Bongbong Marcos? Na kung saan na nga ba ang napagbentahan nito at kung paano ito ginamit sa kanyang administrasyon. Pakisagot lang ho. Do you think paniniwalaan ho namin kayo? Sa palagay nyo ho,